Hello mga ka-Dears in Canada, isang magandang araw sa ating lahat. At ito, welcome back to our channel. At medyo, it's been a while mga guys, simula nung huling video natin. At kasi nga last week, medyo hindi maganda yung pakiramdam natin. Medyo sinamaan tayo ng pakiramdam kasi nga pabago-bago yung klima namin dito sa Calgary, dito sa Alberta. Last week kasi panay-panay yung ulan sa hapon. Parang Pilipinas, naalala ko, araw ng matindi sa umaga hanggang tanghali, tapos bandang hapon uulan. So ganun yung naranasan namin dito sa Calgary, Alberta. Kaya yun, medyo siguro nag-adjust yung katawan natin na maos tayo. Kaya hindi tayo nakagawa ng video or ng vlog. At ayun nga, habang nagpapagaling tayo, nagbabasa ako ng mga comments. At may isang comment doon may isang comment doon sa video natin na parang sabi ko maganda tong gawing content. At ayun, sa'yo sir, ito, sagutin natin yung comment mo. Sabi niya kasi, Sir Idol, bakit hindi sa Middle East hindi kayo nagsimula mag-vlog? Curious lang. Tapos may follow-up pa siya na tanong na lahat ba ng nakakarating ng Canada nagiging instant vlogger? So medyo natawa ako dun sa comment ni Kabayan doon. Kaya sagutin natin. So umpisa natin muna dun sa una mong tanong, sir. Bakit hindi kami nag-vlog sa Middle East pa lang? Kasi sa Middle East, sir, medyo iba yung kultura ng mga kapatid nating Muslim. Iba yung kultura ng lugar na pinuntahan namin nung umpisa. Way back to 2007 nung una kaming akong tumuntong ng Middle East. Naalala ko yung bago kami umalis ng Pilipinas o bago ako umalis ng Pilipinas, meron kami tinatawag na PIDOS o yung pre-departure seminar. Parang seminar siya na ginagawa ng POEA or OWA na parang i-brief ka kung ano yung dadatnan mo dun sa bansang pupuntahan mo, mga do's and don'ts na pwede mong gawin o hindi dapat gawin. So isa nga doon yung naalala ko yung pagkuha ng mga videos, pictures sa mga sagradong lugar ng bansa na yon, especially sa Middle East. So yung napuntahan nga namin na bansa is Bahrain. Maliit na bansa lang siya sa Middle East. So tabi-tabi halos bawat kanto may mga mosque doon eh. Tabi-tabi din yung mga government facilities, mga police stations, ganyan. So kami, ako syempre medyo baguhan pa lang tayo nun sa pag-abroad, kaya wala namang masama kung susunod kami dun sa batas na yun. Kahit gusto namin, ako kasi outgoing person, si Mrs. ganun din, mahilig gumala. Pag gumala, video dito, picture doon. So meron kami mga raw videos or pictures, pero hindi namin siya sinubukan kahit kailan na i-public. Parang kinip na lang namin yun as remembrance namin sa bansa na yun. At ayun nga, kasi nga ang nag-aano sa amin nun is yung respeto sa kultura ng mga kapatid nating Muslim. Siyempre dayo lang tayo doon, at ang priority natin, ano ba yung purpose ng pagpunta namin ng Middle East? Siyempre trabaho, yun lang naman eh. At yung pagbibideos naman eh, tsaka ng time na yun kasi parang hindi pa ganun ano yung pagbablog. Parang may mga mangilan-ngilan akong pinanonood na vlogger na sila, Kong TV. Yan. Pero hanggang ganun lang, panood. Pero hindi ko pa in-attempt na gumawa kami ng sarili naming channel at i-upload kung ano yung mga videos na nakuhaan namin dun sa bansa na yon. Baga sa makatuwid, hindi kami nag-vlog kasi to pay respect sa kultura ng bansa na pinuntahan namin, sa mga kapatid nating Muslim. So yun yung main reason kung bakit sa Middle East pa lang hindi muna kami nag-vlog ni Mrs. At doon naman sa follow-up mong tanong na lahat ba ng napupunta ng Canada ay nagiging instant vlogger? Actually sir, honestly, totoo yan. Kami, sa amin, kung sa point of view ko, totoo naman talaga sir, at isa kami sa mga tao na yon na pagdating dito sa Canada nagiging vlogger. Pero siyempre sir, nung dumating kami dito way back 2018-2019, hindi pa naman kami agad-agad nag-vlog. Kumbaga, nagpahinog muna kami. Siyempre dumating ako dito ng time na yon as international student. Tapos gusto ko kasi yung priority ko is tapusin. Kinuha
ko kung ano yung purpose ng pagpunta ko dito, mag-aral, then after mag-aral, makakuha ng trabaho, then mag-apply ng postgraduate work permit, tapos yun nga, again, establish namin sarili namin dito. After nung post-graduation permit, yung susunod nga doon yung pag-apply ng aming residency, which is nagawa naman namin. And then yung last nga is yung bahay, pag-acquire namin ng property. So yun nga, kumbaga nagpahinog muna kami. Lahat yon pinagdaanan namin sa umpisa hanggang ito sa huli. Hanggang sa nag-decide na nga kami ni Mrs. na sige, April 2023 gawa tayo ng channel. Sa channel na to ay yun, may mai-share kami yung mga vlogs namin na gagawin is sense, kumbaga pag may nagtanong sa amin paano yung ganito as international student, paano yung buhay as life and struggle ng isang international student, paano kayo nakapag-apply na yung mga ganong klaseng tanong, at least masasagot namin ng may kabuluhan, ibig sabihin base sa naging karanasan namin. So kaya kami ni Mrs. hindi pa agad-agad kami nakakagawa ng vlog. Kumbaga yun nga, kagaya ng sinabi ko at paulit-ulit is gusto namin maranasan namin lahat para ma-share namin sa makagaya mo na nagtatanong. At ayun, pagdating naman kasi dito sa Canada, totoo naman talaga sir, itong Canada, dito pa lang sa Alberta, punong-puno na talaga ng magagandang tanawin or pasyalan. So very instagrammable nga kung tawagin. Kaya hindi mo rin kasi mapipigilan yung sarili mo mag-take ng video, magkuha ng picture, kasama yung mga kaibigan, i-document yung kung ano yung magagandang lugar na napupuntahan mo dito. Kasi syempre andito ka na, parang opportunity mo na to na once in a lifetime lang mangyayari sa'yo. Bakit hindi mo i-treasure at i-share sa mga kagaya mo o kagaya ng makabayan natin na minsan kagaya rin namin na nangarap makarating dito sa Canada. Yun nga, yung purpose namin is makagawa or maka-inspire pa kami lalo ng mga kagaya namin na OFW na minsan nangarap na makarating dito sa Canada. At lalo pa silang pursige, ma-inspire na pumunta dito. Kumbaga mahikayat namin na ituloy yung pangarap nila. Kasi syempre, lahat naman tayo lahat naman ang nagpunta dito, na nandito na ngayon, na kagaya namin, na iba resident na, yung iba citizen na. Minsan din naman sa buhay nila nangarap sila na makapunta dito. At naging inspirasyon din naman siguro nila yung mga nauna sa kanila na dito sa Canada. So parang ganun lang. Kung ano yung naranasan namin, gusto namin i-share sa mga nasa Pilipinas o sa ibang bansa na kapwa natin Pilipino gustong pumunta dito. Kaya ayun, kung meron silang gustong itanong sa amin, ito yung purpose ng channel namin, makatulong din kahit sa maliit na bagay lang sa makagaya mo sir. Yun. At yun nga, siguro maikli lang, yun lang naman yung may sasagot ko sa tanong mo sir. Kami nag-vlog sa Middle East at pagdating dito lahat nagiging vlogger yon, totoo yon sir. Meaning ko na sa sarili ko isa kami doon. Sana nasagot ko ng kahit maikli nasagot ko yung tanong mo. Maraming salamat uli sa comment mo sir at sa pagsuporta dito sa ating channel. At ayun, ito medyo sinasamaan na naman kami ng panahon. So ito nga yung sinasabi ko sa inyo guys, sa hapon, ganyan ng panahon namin dito sa Calgary. Kaninang maga, gantang hali. Maganda yan. Blue yung sky, mainit talaga. Pero ngayon, kulimlim. Mamaya-maya yan, babagsak na yan. Kaya medyo trenangkasa tayo So yun nga mga guys, paano? Ito, papasok muna ako sa loob para hindi tayo mabinat kasi bukas Monday na naman, balik trabaho na naman tayo. Siyempre, yun natin umabsent sa work kaya baka mabinat, papagaling pa tayo ng gusto. So paano mga guys, sa susunod na lang na uli na videos natin or na vlogs natin, at hanggang dito na lang. At God bless everyone. See you tonight.